Jesse Becerra, no? At ni Archie Añedes. Ito ay sa lahat ng mga Katoliko na gustong magsaliksik. Don't forget po na mag-subscribe sa ating channels, no? Sa punto por punto at straight to the point. At sa lahat ng mga gustong magipagsubukan, welcome na welcome kayo. Tawagan nyo na lamang po yung aking Facebook account na John D. Alabado, and very welcome kayong tatanggapin ko sa naturang pagtala kaya. Nakalimutan ko yung kabit pala itong ng ating audio natin. Wait lang ha. Okay, so tingnan na po tayo sa ating programa ngayong hapon na ito. Ating i-review yung naganap na debate sa pagitan ni Brother Jesse Becerra at ni Brother Archie Añedes. Okay, so atin na simulan. Narito. Pwede di ay makatugon nga usa ka patay o simbahan nga pisikal o usa ka piling. Mr. Moderator, mo-object na ko ani. Okay, under may amuang simbahan man nga gituko di Kristo na naman po sa building. Tutubag na nato na ang simbahan, tinuod gyud na ang simbahan na agyo building kay ang magway building asa man ta malimba. Yun. So, yung tanong na yun is very out of the topic na masyado. Nagtatanong siya kung nagtayo ba ng simbahan na pisikal. Ang topic, ulitin natin, ito, maganda itong i-review ito. Bakit? Ito isang patunay na hindi talaga nila kayang gibain ang ating tindig. Ako'y naghahanap ng mga malalakas na mga debater, ng mga sulpot na kayang tutulan yung ating stand na si Kristo ang founder, tagapagtatag ng Iglesia Katolika. Pero sad to say, maging si Archie Añedes ay walang kalaban-laban kay Jesse Becerra sa debating ito. Natanong ba naman kung si Kristo ba natayo ng isang building na pisikal? Mali yun. Hindi yung gumigiba sa naturang tindig na si Jesus Christ ang founder ng Iglesia Katolika. Atin na pong ituloy ang naturang video. Brother, unsay buot ipasabot sa simbahan nga Romano Katoliko? Mauni ang gitukod ni Kristo diha sa Mateo 16:18. Yan. So ang tanong, ano ang ibig sabihin ng itatatag ang Romano Katoliko? Ano ibig sabihin ng Romano Katoliko? Sabi ni Brother Jesse, iyon ang iglesyang itatayo sa Mateo 16:18. Tuloy. Naas referensya o naas Biblia. Okay. So, atong panahon na mga igsoon, kana lang nga bersikulo ang pagmatuod nga dako na kayong basihan nga si Kristo gid ang founder. Nganong gipatay man si Hesukristo sa mga Romano nga mga pare? Yun. Totoo ba na si Hesukristo ay pinatay ng mga Romanong pare? Mga Romanong pare ba ang pumatay sa Panginoong Hesukristo? Mas maganda ating basahin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Mukhang hindi nag-aaral ng Biblia itong si Añedes. Ano ang sabi sa 2:14? At isimulan sa 2:14 ng unang Tesalonica, ganito ang sinasabi. No? Ang sabi ay ganito. Mga kapatid, ang mga nangyayari sa inyo ay tulad din ng nangyayari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea na kay Kristo Jesus. Kung anong paghihirap ang dinaranas nyo sa kamay ng mga kababayan nyo, ito rin ang paghihirap na dinaranas nila sa kamay ng kapwa nila Hudiyo. Next, silang mga Hudiyo ang pumatay sa Panginoong Jesus. Ayan. Sino daw ang pumatay? Silang mga Hudiyo ang pumatay sa Panginoong Hesus. Ang sabi ni Archie Añedes, ang pumatay doon sa Panginoong Hesus ay Romano Katoliko. Yan ay isang patunay na itong si Archie Añedes ay walang alam sa Biblia. Nangangaral, nagtuturo talata por talata, pero in reality walang alam sa Biblia si Archie Añedes dahil walang anumang version sa Biblia nagsabi na ang pumatay sa Panginoong Hesus
ay mga Romanong pari. Yan. At isa pa, hindi yan panggiba sa tema. Ang makakagiba sa tema, kung may mailalabas si Archie Añedes na ibang nagtayo sa Iglesia Katolika. Tuloy na naturang video. Narito. Ang sa man mo rito, tubago na ko or kuan? Two church manggod. Moderator's time, bro. Saan mo siya? Dili na to topic, bro. Kisay kapapatay ni Kristo. Ayan, no? Talagang hindi topic kung sino napapatay. Hindi topic yun. Ang topic, patutunayan ni Brother Jesse na si Kristo ang founder. Ang best thing to do dapat sana ni Archie Añedes dito is gibain niya naturang paksa by proving na ayon sa referensyang ito na sinasabi rito, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay tatag ni sino? Noong taong sino? At yan ay mababasa natin sa pahina ng anong libro. Yan ang makakagiba sa tindig na yan. Pero hanggat wala at umiikot-ikot lang yung ating katunggali sa talakayan, ay hindi niya nagigiba yung paksa. Ating ituloy naturang video. Pero bro, kung pwede ni mo gamito ni as premise, kinahanglan po ma-inline sa sayang ipamahayag. Pero ako kung namahayag ni si Brajisi about na napita, so pwede na tingali bro, anahan na si mong stand on niya sa imong destructive speech. Okay? Okay. So, ang iyong pangutanan bro, magasukat sa iyang ipamahayag ni Brajisi. Okay, revise your question. Yun. Revise your question. Dahil yung kanyang tanong ay wala na sa topic. At ipakinggan ang next na tanong. Tingnan talaga natin kung talagang gigibahin ba ni Archie Añedes at tindig di ba ni Jesse Becerra dito. Kay sako manggod in relation mo na kay ipapatay siya ni Haring Kaypas, paring Kaypas, Masag Romano. Haring Kaypas, Masag Romano. Haring Kaypas, paring Kaypas, Masag Romano. Ayun, si Haring Kaypas, Haring Kaypas. Si Haring Kaypas, paring Kaypas ay paring Romano. Mali na naman, ang dami talagang mali nitong si Archie Añedes. So ating buksan kung ano ang sinasabi sa naturang ato i-double check no yung sinasabi sa naturang ito bang si Caiphas ay isa ba siyang Romano? So ating silipin muna yung ating tingnan natin kung siya ba ay Romano. Caiphas, no? So si Caiphas, ayan, Caiphas. O yan, o. Tingnan natin si Caiphas. Ano ba si Caiphas? O, palakihin ko lang yung screen natin para madaling makita. Ito, Joseph ben Caiphas, known simply as Caiphas in the New Testament, was the Jewish high priest. Hindi siya paring Romano. Nakakatawa itong si Archie Añedes nito. Nako! Archie Añedes, sino ba tagapagturo mo sa Bible? Hindi ka ba naturuan talaga ng tama? Ba't puro ka na lang banat, hindi mo man lang alam kung ano ang iyong binabanat? Nako, kawawa naman si Archie Añedes. Ang sabi, Joseph ben Caiphas, known simply as Caiphas, in the New Testament was the Jewish high priest during the years of Jesus' ministry according to Josephus. The Gospels of Matthew, Luke, and John indicate he was an organizer of the plot to kill Jesus. He famously presided over the Sanhedrin trial of Jesus. The primary sources for Caiphas' life are the New Testament, the writings of Josephus. The latter records he was made high priest by the Roman procurator Valerius Gratus after Simon ben Camitus has been deposed. Ginawa siyang high priest ni Roman procurator Valerius Gratus. Saan? Sa Jewish
religion na siyang Judaism. Kawawa naman itong si Archimedes. Siya ay nalin lang dahil walang ibang iniisip, birahan lang ang Katoliko. Tirahin lang. Wala siyang pakialam kung totoo ba ang kanyang sinasabi, ang sa kanya ay tumira lang. Mali yun. Mali yun. Okay? So atin nang ituloy ngayon ang pagbabasa ng ang video para talagang matapos na natin ito, ano? O, tuloy natin ang naturang video. Okay, unsa ang unang ginikanan sa simbahang Katoliko? Ano daw ang unang magulang? Ginikanan. Kung ginikanan, magulang. Kung gigikanan, ano ang pasimula ng simbahang Katoliko? Pakinggan natin si Brother Jesse Becerra. Unsa Ang unang ginikanan sa simbahang Katoliko. Ginikanan. gikanan? Ginikanan. O magulang. Gigikanan. Gitubag na sa akong referensya. Gigikanan pala. Naa sa Aperom, Jerusalem, kanang gihimuan ni Kristo sa katapusan panihapon sa Lucas 22:19 na simbahan na sa Katoliko hangtod karon bisag moadto pa taugma ikaw ulitin ako. So ang sabi niya, saan daw nagsimula? Ang sagot ni Brother Jesse Becerra, ito yung nagsimula sa Jerusalem, doon sa Upper Roman Jerusalem, almost 2,000 years ago. At yung lugar na yon mismo, pagmamayari ng simbahang Katoliko. At kung kahit pumunta pa sila at si Archimedes ang magbigay ng pamasahe, patutunayan niya ni Jesse, kaso si Archie, wala tong budget pampunta sa Holy Land para mapatunayan na ang tindig ni Brother Jesse Becerra ay matibay. Tuloy natin ang video. So, ang Yon, so nahirapan talaga siya doon sa tindig na yon ni Jesse Becerra. Tuloy natin ang video. Diin nagkita ang unang mga Kristohanon. Yan. Saan daw unang nagkikita-kita ang mga unang Kristiyanos? Diin unang nakita ang mga Kristohanon. Yan. Saan unang nagkikita-kita? Mantek-exam elementary alibot. Nagreklamo ni Brother Jesse kasi yung tanong masyado na malayo sa paksa. Ang paksa, patutunayan ni Brother Jesse Becerra na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana was founded by Jesus Christ. Ang rule dyan ni Archimedes is gibain niya yan by proving na hindi si Kristo kundi ibang tao. At wala pa siyang inaaprobahan dito. Wala pa siyang pinapatunayan kung sino ang founder maliban sa Panginoong Kristo. Tuloy natin ang video. Simbahan ka. Diin nagkikan ang mga Kristohanon. Saan nagaling ang mga Kristiyanos? Naggikan sila sa Jerusalem. Ngayon, nanggaling sila sa Jerusalem. Jerusalem. Unya sa buhat 11:26 gitawag sila Kristohanon sa Antioquia pero di man ako tima na to ako lang kang tubagon. Ayan. So, tinawag silang Kristiyanos doon sa Antioquia, gawa 11:26, pero hindi yan yung paksang pinag-uusapan. Kaibaw ka, kaibaw. Ang mga Katoliko gihapon na. Mga Katoliko pa rin yan. Nagsugod dito sa Jerusalem. Kauban si Birhen Maria na anak sa buhat 1:12 ngadto sa 14. Yun. So, kasama yan ni mga Katoliko yan. Kasama si Mama Mary dyan. Ayun sa gawa 1:11 hanggang 14. Nga nagtigom. Nasa Biblia dire. Nagtigom ang mga apostoles, kauban si Birhen Maria, nagampo kanunay dito sa Jerusalem. Yun. So, nasagot niya yung tanong. Tuloy na naman uli ang tanungan. Nasagot ang tanong ha. Ating ituloy. Okay. Iksoon, di ba, nag-ingon ka man nga si Kristo ang nagtukod sa Romano Katoliko? Yan. So, tinatanong ni Archimedes kung totoo ba sinasabi ni Jesse Becerra na si Kristo nga ang nagtayo ng Romano Katoliko. Disan nagikan ang word nga Romano. Yan. So, saan nanggaling na naman ang word na Romano? Hindi pa rin ito panggiba sa paksa. Ang paksang pinag-uusapan ko na si Kristo ang founder.
Yan ang paksang pinag-uusapan. Ang basic role dito ni Archie Añedes, patunayan niyang hindi si Kristo, gibain niya ang isa na si Kristo, patunayan niya na ibang tao. Pero sad to say, walang pinapatunayan dito si Archie Añedes. Ang ginagawa lang niya rito is para lang di ko alam kung nakalimutan ba niya kung ano ang role niya as negative side ng naturang talakayan o sadyang nawala na siya sa passing. O tuloy natin ang video. Ay, Hudyo man siya. Mr. Moderator, wa naman siya mangutana sa kanang kuan sa founder yun. Pero akong tubagon. Kanang mga Romano, mo na ang nagpuyo sa Roma. Buhat 23:11, gilitok sa baba ni Jesus. Ingon nga ikaw, Pablo, magsaksi ka nako dinhi sa Jerusalem, magsaksi ka usab ka nako dito sa Roma. Ayan. So, sinasalas ito ni Brother Jesse Becerra na wala na sa paksa yung kanyang tanong, pero sasagutin pa rin niya dahil ayon sa Gawa 23:11, sinabi mismo mula sa bibig ng Panginoong Jesucristo na ikaw, Pablo, ay sumasaksi sa akin, nagpapatotoo ka sa akin sa Jerusalem, gawin mo rin yan sa Roma. Kamatuoran ana si San Pablo, naagilubong sa Roma ang simbahan St. Paul's Church outside wall. 18 ka tuig ang akong igsuon dito sa Roma. Yun. So bilang patuloy, totoong sinasabi niya, sa Roma nakahimlay ang labi ni Apostol Pablo doon sa St. Paul's outside the walls. At may kapatid si Brother Jesse nakatira doon. Tuloy natin. So ganong na-founder man si Jesucristo na usaman siya kahudyo o niya ang Romano Katoliko, Romanhon man. May mali na naman doon. Sabi mo ang founder dito ay si Kristo na Hudyo. Pero yung tinayo niya ay Romanhon man. Mali. Napakamali talaga nitong si Archie Añedes. Hindi dahil tinatawag na Roman Catholic ay dahil sa Romanhon ng mga tao nandoon. Mali. Tinatawag siyang Roman Catholic dahil mga Romano. Yung nasa Roma. Hahawa na tuloy ako rito. Nasa Roma ang sentro ng authority. Ating basahin sinasabi dito sa isang referensya natin from Discourses on the Apostles' Creed. Ang sabi ay ganito. Yan. Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crack sa page 191. The word Roman was inserted to signify that the authority of the church centers in the Bishop of Rome. So yun pala ang reason bakit dinagdagan, bakit ininsertan ng Roman sa pangalan para ipaalam na ang sentro ng authority ng iglesia ay nasa Bishop of Rome, who from the time of St. Peter has always exercised the primacy of jurisdiction within the church. So yun pala ang meaning kung bakit nilagyan ng Roman sa pangalan para ipakilala na ang sentro ng authority ay nasa Bishop of Rome. Kaya nga lang yung ni Archie Añedes, mali at palpak. Tuloy. How come? Magbuot ka. Nga sa iyang pagtukod dito man sa Jerusalem, Cesarea Philippo, nag-ingon siya nga bisan sila mga Hudyo, pero niingon man siya sa 21:43 sa San Lucas nga ini gingharian sa Dios uhaon gikan sa Jerusalem ihatag sa mga tao nga makahatag diinig mga maayong bunga. Mao nga sa Roma 1:7 ang taga Roma gihigugma sa Ginoo aron mahimong mga santos. Nanay Romano. Okay, 1 minute. Yun. So, ibig sabihin ni Brother Jesse Becerra doon is, anong pakialam mo kung siya'y Hudyo, natatag siya ng Romano Katoliko? Bakit? Kasi nga, ulitin natin, gaya ng sinasabi sa 23:11 ng Gawa,
siya ay tinawag, no? Siya ay sinabi kay Apostol Pablo na siya ay pupunta sa Roma. Sabi ganito, kinagabihan, ayan, napakaliwanag ng talata, kinagabihan nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, huwag kang matakot sapagkat kung paano ka nagpahayag tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganoon din ang gagawin mo sa Roma. At nang pagdating niya sa Roma ay kanyang sinabi naman sa 1:7, sa inyong lahat dyan sa Roma, sa inyong lahat dyan sa Roma, yung iglesia na nasa Roma na minamahal ng Diyos at tinawag na maging banal. Yan. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, dahil balitang-balita ang inyong pananampalataya sa buong mundo. Yan ay isang patunay mga kabuntos na pinili talaga ng Diyos ang mga taga-Roma. Hindi ko lang alam bakit itong mga sulpot na ito galit na galit sa Roma. Hindi naman sila inaano. Hindi naman kayo inaaway. Ba't kayo galit na galit sa Roma? At isa pa, kami mga Pilipino. Ba't kayo nagalit sa amin? Magalit. Kung walang kalaban-laban ng inyong sekta sa aming pananampalataya, di kayo mga sulpot, tanggapin nyo yan. Okay, ating ituloy naman muli yung naturang video. Ano ang mga sumunod na pangyayari? Malapit tayo matapos. Si Kristo namatay man siya. Sa katulog adlaw, nabanaw siya. Oh, nabanaw. No? Di ba nag-ingon man siya diha? Dire nga, gubaan ninyo diha sa Juan. No? Ningon si Kristo. Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang mga templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Suhaw kang nga nagkaroon og simbahan nga Katoliko si Kristo nga iya magigipaguba ang tanang simbahan sa tibuok kalibutan. Ayun, yan ang malaking problema ni Archimedes. Bakit daw nagtayo siya ng simbahang Katoliko ay pinagiba niya lahat ng templo sa lahat ng mundo? Ano? Saan mo kinuha yung utak na yan? Ano pinagiba niya lahat ng simbahan sa buong mundo? Mali yun. Hindi nga niya pinakialaman ng sinagoga eh. Tapos mga simbahan sa buong mundo, pagigiba niya. Napakamali naman itong si Archimedes. Saan niya kinuha yung kanyang mga ideyang yun? Walang ganon sa Biblia. Walang ganon na katuruan na pinagiba ni Kristo ang lahat ng mga simbahan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Walang ganon. Mali talaga, palpak talaga si si Archimedes dito, no? And then dagang siya video na himo. Nya na kay nagkamba ko dire. Okay, so ating ituloy ngayon yung ating pagtalakay sa naturang video. Ano ang sagot dito ni Brother Jesse Becerra? Onya, karon si Kristo nagtukod og Katoliko nga simbahan, sumala sa akong dokumento nga wa pa gyud mo maguba hangtod karon. Iyon. So, totoo ang sinasabi ni Brother Jesse, ayon sa mga dokumento na hawak ko, siya ang founder, yung dokumento ko na hindi mo pa ginigiba hanggang ngayon. Bakit hindi ginigiba? Dahil talagang hindi pa niya ginigiba ang naturang dokumento. Ang ginagawa ni Archimedes, nagbubutas siya ng ibang butas at doon niya binabanatan yung kanyang mga banat sa mga butas na kanyang ginawa. Wala siyang banat doon sa mga stand ni Brother Jesse Becerra. O ating ituloy dito. Mahuman na lang siguro na imong time. Huwag yun bisa ko sa huwag yun kaguba. Bisa ko sa talaga page. Mga naman igsunan. Katoliko ang gito ko ni Kristo. Ayun. So wala talagang giniba si Archimedes
mula sa stand ni Jesse Becerra at nananatili nakatayo ang kanyang paksa na si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church. No? Ganito naman. Tituloy na ito ng video. Dili ba ka kini espiritual ang gipasabot ni Kristo nga tukoro niya ang simbahan sulod sa tulog adlaw? Matukod ba ni mo building sulod sa tulog adlaw? Yan ang mali na naman niya. May tatayo mo ba ang building sa loob lang ng 3 araw? Hindi nga building ang tinutukoy dun eh. Ha? Matigas talaga ang ulo ni Archie Añides dito. Hindi building ang kanyang tinayo sa loob ng 3 araw. Hindi building yon. Yun ang kanyang katawan. Napakamali at ipakinggan si Jesse Becerra. Ang gipasabot ni Kristo, bisan pagningon siya nga ang kahulugan ni ana mao ang iyang lawas. So nakasabot ni ana kay kini si Juan nga nagsuwat ana obispo sa simbahang Katoliko sa Turkey, Efeso, dili pastor ninyo. Yon. So napatunayan ni Brother Jesse na naman, nadagdagan naman ni Brother Jesse ang mga banat niya kay Archie Añides. Ang nagsulat niyan ay obispo ng simbahang Katoliko sa Turkey, Efeso. O napatunayan naman ni Jesse Becerra. At yung paninindigan ni Archie Añides ay lubhang gibang-giba. Sobrang gibang-giba ang kanyang stand dito. Sabi niya, may tatayo ba daw ang bilis sa loob ng 3 araw? Ano naman yun? Spiritual daw yun. Mali. Yun ay katawan niya. Ang templong tinutukoy doon na itatayo pagkatapos ng 3 araw ay yung katawan niya mismo at hindi yung templo na building. Okay. So tuloy natin ang naturang video. Kami mo'y nakasabot anang gisuwat ni Juan. Yun. So ito na ngayon, no? So ating pagpatuloy yung naturang nag-uusapan. Napakaingay ng mga background ko. Pasensya na po kayo, no? May nag-uusap kasi. So, yun. At nalaman natin, di niya nagiba. Malapit na matapos ng video. Hindi pa rin niya ginigiba. Wala pa siyang nilalabas kung sino ang founder ng Romano Katoliko. Tuloy natin ang video. Basta yung wala kakasabot iksoon. Nga nigoy-ingon si Kristo ni Pedro, nining batuha, tukuron ko ang akong iglesia. Makutana, niingon ba siya nga iyang ihatag ngadto sa Romano Katoliko? Yun, mali na naman. Iba ang premise, iba ang tanong. Sabi mo totoo na Romano Katoliko tinayo. Sabi niya doon sa Mateo 18, si Babo ng batong ito, tatatayo ko ang aking iglesia. May mababasa ba na ibinigay sa Romano Katoliko? Ano mababasa na ibinigay sa Romano Katoliko? Yung mismong iglesyang pinatayo, yun ang pinangalan ng Romano Katoliko. O, tuloy. Si Kristo naghatag og Yahweh sa ato pa kana kay si Pedro gitagaan unya si Pedro kay Katoliko man una mang obispo sa Roma, siya may unang misyonan ni Kristo mao niabot man siya sa Roma naway makita yun Katoliko si Kristo yun. So ipinakita niya na Katoliko si Kristo dahil binigyan ng susi na si Apostol Pedro ay unang obispo sa Roma. Atong ating patunayan na siya ang unang obispo sa Roma. So ating i-search ngayon, who is the first bishop of Rome, no? First bishop of Rome. Sino lalabas? Peter. Ang liwanag Peter was Rome's first bishop, or that he was martyred in Rome. According to tradition, he was crucified upside down during a persecution of the Christians in the mid-60s. Napakaliwanag niyan. Na siya ay first bishop of Rome, Rome's first bishop. At ano nga yung Santo Papa? Ang Santo Papa ay the popular title of the Bishop of Rome. Kung sino ang unang obispo sa Roma, siya ang unang Santo Papa. Napapaliwanag naman. Pero ang issue kasi, si Kristo ang founder. Kaya sabi ni Jesse Becerra,
ang binigyan ng susi si Pedro first Bishop of Rome, yan ay isang patunay na si Kristo nga ay Katoliko. Bakit? Nasa Katoliko si Apostol Pedro nakahimlay ngayon. Oh, wala doon sa kanila. Ating ituloy ngayon na naturang video. Wala siguro. Okay. Uli ko. Dili ka ni kanigsoon nga nasayop lang ka pag-interpret nga kining yawihag kangaan sa gingharian sa langit nga gitukod ni Kristo nga atong pagapuyan sa kinabuhing walay katapusan. Ay, nag-ano siya. Hindi ka ba nagkakamali sa iyong interpretation na ang ibig sabihin ng susi na ibinigay ay doon tayo maninirahan sa sa buhay na walang hanggan? Saan? Sa susi? Mali yun. At ipakinggan si Jesse. Dili masayop si Kristo. Ang masayop, ikaw. Hindi pwede magkamali si Kristo. Ang nagkakamali si Archianides mismo. Ang pag-interpret yun ako lang ha. Ang kauban ni Kristo si Pedro. Itagaan niya giyawi. Kunya sa akong referensya. Kay si Pedro man, the world albanak and the book of Acts, siya may nagdala dito sa Roma. Kunya angtoy karon iyang lubong naa dito. Wag yun na makuha ninyo. No, yun. So, ang kanyang ebidensya yung nasa World Almanac in the Book of Acts na si Apostol Pedro na siyang binigyan ng susi, doon nakahimlay sa simbahang Katoliko sa Vatican at hindi kailanman yung nakuha ni na Archianides. Di ba nakakahiya yun? Angkin kayo ng angkin, tatag kayo ni Kristo, pero ni isang mga apostol walang nakahimlay sa simbahan nyo. Nakakahiya yun. No? Kung talagang kayo ang tatag ng Panginoon, dapat nasa inyo ang mga apostol. Nasaan kayo nung panahong sila'y inilibing? Nasaan kayo nung panahong binubuo na ang Biblia? Nasaan kayo nun? Wala kayo nun dahil wala pa talaga kayo. Tuloy. Igsoon, how come nga nahimong Katoliko si Kristo o si Pedro nga gani gilutos man sila mga igsoon sa mga Romanong pagano? Ayun, may tricky doon. Paano nangyari na si Kristo at si Apostol Pedro ay member ng Katoliko kung sila mismo inusig ng mga Romanong pagano? Mali yun. Bakit? Pag sinabing Romano pagano, hindi yun Romano Katoliko. Pakinggan nyo si Jesse. Okay. Pagano may naglutos, di man Katoliko. Okay. Ayun. Pagano ang umusig, hindi Katoliko. Ang tanong, magkakampi ba ang paganong Romano sa Iglesia Katolika? Ito ang sinasabi sa Europe Before Modern Times by O'Brien. Narito ang kanilang sinasabi sa naturang ebidensya sa the Roman persecutions. Ito ang sinasabi sa naturang Roman persecutions. Ayan. On the Roman persecutions, the chief reasons why the Roman government persecuted the Christians were: una, the Christians denied the Roman gods. Pangalawa, Christian services were carried on secretly. Pangatlo, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. So, Romanong pagano, kinakalaban. The principal reason why the Roman state, gobyerno Romano Imperyo Romano, tried to crush the church. So, magkalaban ang Iglesia Katolika at ang Imperyo Romano. Was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God.
Napakaliwanag. Hindi ko maintindihan bakit panay tutuloy ito ang mga sulpot. Wala namang may pakitang matibay na reason na na kakontra dito. Ayan, so kawawa naman si Archimedes. Patapos na ang debate, hindi pa nagigiba ang paksa ni Brother Jesse. Tuloy. Oh. Kabalo ba ka? Nakasabot ba ka sa pangalan nga Katoliko? Yes. Oh, sinasagot ha? Sa pangalan nga Katoliko? Oh, nakaintindihan mo ba kung ano ibig sabihin ng pangalan Katoliko? Sabi mo Jesse, yes. Ano ang ibig sabihin ng pangalan Katoliko? Pakinggan natin ang sagot. Universal. Universal. So, universal sa ato pa si Kristo Katoliko kay bisag di artas dawis. Nakailata ni Kristo. So meaning universal God si Kristo. Bisag tuwa pa ka sa islas pamilakan naapo dito ning abo si Kristo. O nga ang tinuod nga simbahan mao ang Katoliko kay bisag asang lungsura, bisag asang sityoan na ay kapilyas Katoliko. Meaning universal. Ayun, napakatibay. Universal ang ibig sabihin ng Katoliko. Kahit saan ka magpunta, kilalang kilala si Kristo. So, universal nga may na Katoliko. Tuloy. so karon kay ningon man ka nga ang Romano Katoliko maging tinuod. Nagsulti ba ka nining mga tawhana sa kamaturan mahitungod sa imong gisgutan nga ang Katoliko ra gyud ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo? Yan, so sinusubok niya ang ang honesty ni Brother Jesse Becerra dito. Ikaw ba'y tapat sa mga tao na sinasabi mo na ang tatag ng Panginoong Jesucristo ay Romano Katoliko? Anong sagot ni Brother Jesse Becerra? Nagsulti. Ayun. Oh, totoo sinasabi ko. Kay bisag hagiton pa kunin mo adto ka magdebate sa Supreme Court sa United States. Pasaligan ka nga pilihon ka. Tungod sa kalig-on ning akong mga referensya. Sa ato pa sa Supreme Court sa United States of America o bisag ato pa sa Ukraine magdebate o sa Russia. Okay, nilapas sa zero, nilapas na. Mao nga mudaog gyud ko kay wa ko kay referensya di kapakita. Ang Okay. imong bida Biblia nga amo apo na. Sige, sige. Buyon ta ka. Buy-buyon na yun ka. So, wala talaga laban si Archimedes. Sa kay Jesse Becerra, So, yun po ang naganap sa cross interpolation ni Archimedes kay Jesse Becerra. Wala siyang nagiba sa tanong. Kung ako yung sulpot, gigibayin ko yun. Sabi mo na si Jesus Christ ang founder. Ayon sa aklat na ito ay standard referensya. Sabi sa pahina 12, kahit na anong pahina rito, sabi, the Roman Catholic Church was founded by in Rome on the year. Yun lang ang makakagiba sa tindig ni Brother Jesse Becerra. Pero sad to say, walang ginawa doon si Archimedes. Wala siyang ginawa para pabulaanan ng mga tindig ni sino ba to? Ni Brother Jesse Becerra. Wala siyang naitindig doon. Wala siyang nagiba sa tindig. Okay, so tuloy na po natin ang pababasa ng ating mga comment section. So panahon na para ako'y magbasa na ng comment section ngayon. Okay, akyat muna tayo. Ayan. Sabi ganito, Harold Sagaysay Geraldizo, good afternoon bro, watching from San Martin de Porres Parish, Ilihan, Tabugon, Cebu. Wow, So, good afternoon po sa inyong lahat dyan na nanonood sa ating programa. At si Carlitos Asumbra naman, hanggang kung ganyan ang comment mo bro, mas magandang iba na lang kita sa page. Wala ka namang ginagawang matinong comment Carlitos Asumbra. Wait lang. Yan. So,
Si Carlos Asombra ay ating ano yun to. Atin tong i-ban sa ano. Ban from stream. Yan. Confirm natin. Wala namang ginagawang matino si wala siyang magandang comment. Hindi niya kaya makipagsubukan sa akin. Mas maganda kung matapang ang loob, ako'y humahanga sa mga sulpot na matapang ang loob na kipagsubukan sa akin. Mga sulpot na mga protestante, makipagsubukan, ako'y humahanga sa mga ganon. Pero yung mga patutsada lang ang alam na walang ibang ginawa kundi ang manginis lang. You are not allowed on my page. You're not allowed. Kahit na anong gawin nyo. Sige, ate pang ituloy to. Wabasa ng mga niya. Okay, Terpe Peter, balikin din itong si Archie Añedes. Jose Dio Carizar, magandang hapon Brajando. Winston Ray Yunzal, maing adlaw sa tanan. And then Precious Lozano Vidal, good afternoon everyone. Timbal Oni Bahian, ako'y nagsasawa na sa mga sulpot na hanggang comment lang. So ito ang bago kong rules. Kapag may akong sulpot dyan sa comment section na takot makipagsubukan sa akin sa live, automatic ban from page ko kayo. Ano na lang? Total, di nyo naman pala gusto ang aking programa. Ba't kayo nanonood? Yun ang malaking tanong dun eh. Ayaw nyo pala ang programa ko. Ba't kayo nanonood? Wala na lang kayong manood ngayon ang programa ko. Mga sulpot kayo. Best thing to do, ganito. Patunayan nyo sa lahat na manonood sa live ko na kayo ang tama at akong mali. Pasukin nyo ko sa live ko. Call me on my Facebook account na John D. Alabado. Call me there at kayo'y papapasukin ko kayo upang ako'y masubukan ninyo. Very welcome na welcome kayo sa aking live. Sana magipagsubukan nga kayo. Ating ituloy ngayon, magbabasa ng comment section. Timbal Oni Bahian, good afternoon bro, watching from Oman, Middle East. Uy, nasa Middle East pala siya ngayon, si Ate Timbal. Conrad Junio, good afternoon bro Jando, until August Purakan, grabe naman siya kababaw. Ang pag-uunawa, pastor ba yan? Nakakahiya siya sa mga kaanib niya, bro. Sobrang nakakahiya. Sobrang nakakahiya sa mga kaanib niya. Papabautismo kayo kay Archie Añedes? Nakakahiya yun. Wala siyang... JC Becerra kalaban niya. Wala siyang laban doon. Besitasyon Kawilan. Good afternoon, Brother Jando. Ruel Balala. Good afternoon po, Brother Jando. God bless po. Berads Canuneo. Gandang hapon sa lahat. God bless po. Richard Villanueva. Itong si Archie, puro self-interpretation at ang masaklaw, mali pa. Self-proclaimed pastor ito na walang membro, nakakaawa. Siya'y nagpapakapastor. Pero wala namang ibinubuga. Okay, sana kung may ibinubuga, kaso wala. Di ba? Tuloy natin na magbabasa ng comment. Lydia Dolera, no? Good afternoon, Bro Jando and Lessing Jamero Toyor. Magandang hapon po, Bro Jando. Until August Purakan, Dokla Rabanas Biblia, Bro JC. Dokla Rabanas Biblia, Bro JC. Doklan daw. Doklon, no? Until August Purakan, basa sila sa Biblia pero hindi naniniwala sa mga santo. Tama, lahat ng mga santo Katoliko sumusunod yun sa Bible, pero wala pang sulpot ang naging santo. Bakit? Sulpot nga eh. Ayan, Salvador Morales, yata ni Añedes. Layuras at inood, may pator magduwa kag lato. Duwag lato. Noj Nanula, magandang hapon bro Jando Alabado. Lessing Jamero Toyor, hala, dili na pud larawan ng gitira ni Archie kay nabuko naman siya nga mismo sa iya lawas na gikulit nga larawan. Meron siyang tato. Nabuking na meron siyang tato. Yun ang malaking problema niya ron. Takot naman siyang i-erase yun.
Bakit? Eh, maganda sa balat eh. Pag pinlansya na yun, papangit ang kanyang balat. Hindi ba? Freddy Mendoza Cabardo, magandang hapon bro Jando, watching from Manila. God bless. Okay, Jerry Hapitana Amion, wala may grado ng pastoro. May basa lang o Biblia, lain na ang pagsabot. Puro atake lang sa mga Katoliko para makumbinsing nila ang mga Katoliko nga inosente. Ang wala lang mahibaw-an sa inosenteng Katoliko ang unod ra sa ilahang bulsa, ang pakay kay gihimo. Ayan, gihimo naman nila pangabuhian ang Biblia. Yun. So, yun ang kanyang comment. Ang utok aning pastoro ha. Ay. Okay, timbal o ni bahiyan, makalingaw yun ni GSIM, magipagdebate kay naay katawanan. O, hindi mangyayari na walang nakakatawa kay GC Bisera pag yan nagipagdebate. Noon pa yan sa plaza. Pag siya ang kaharap ni Ismael Bahinting, atras si Ismael Bahinting kay GC Bisera. Okay, Mel Dilagan. Pakitagalog yung last bro, Jando, di ko naintindihan. Yung last, nakalimutan ko na. Basta, yun na yun. Yun ay hindi umubra ang kanyang reasoning. Hindi umubra ang kanyang reasoning doon sa, sa last na tindig at Brother Mel. Onignol as 9 is Nini. Manatun bro from Minglanilla, Cebu. Roger Turgo watching from Palawan. God is good. Salvador Morales, pagkaluoy na lang ni Anyedes, wala pa sa tema, patakaarag pamasangil. Tatak Solpot Jod. Oh. Evan Paul Machon. Di ba sabi ni Pastor, hindi na daw siya makipagdebate o talagang hindi, matagal na yun. Hindi siya makipagdebate dahil sabi niya, sabi daw sa kanya ng Holy Spirit, mali yun. Napapahiya ang kanilang relihiyon. Napapahiya ang kanilang relihiyon. Kaya ang ginawa ng mga pastor, binantaan siya na wag mong gagawin yan. Pag ginawa mo yan, matatanggal ka sa pagiging pastor mo. Kaya itong si Archanides, para makapagsinungaling, sasabihin na lang niya, sinabihan siya ng Holy Spirit, mali. Siya mismo nasa state of mortal sin. Tapos makakausap niya ng Holy Spirit, naku, kasinungalingan yun. Ruel Balala, good afternoon bro, watching from Caloocan City, God bless po. Giovanni Cellphone Repair Shop, maayong hapon bro JD, watching here Balamban, Cebu, God bless. Eto, si Edwinix Aguilar, yung walang kalaban-laban, paghilom di Ajando, gi-block manggani ko nimo, ako mangutanan ninyo, bisan kinsa ninyo, diba knockout good mo? Ikaw tinatanong ka, hindi ka nga sumasagot eh. Sabi mo, yung tanong ko sagutin mo. Hindi ka sumasagot. At isa pa, nakita naman ng karamihan na wala kang match. Pag ako tumatanong sa iyo, hindi ka sumasagot diretso. Ano ba yung pinasukan ni Kristo? Bahay-sambahan ng Judaismo o bahay-sambahan ng Seventh-day Adventist? Nasasagot mo, bahay-sambahan. Diretsuhin mo, kumpletuhin mo. Hindi mo kasi kinukumpleto, Edwin Aguilar. Kaya wala akong magawa kundi ang diyan ka na lang sa comment bro. Hayaan na lang kita na manigas diyan sa comment section. Hayaan na lang kita dahil wala ka naman talagang kalaban-laban eh. Ako'y ayaw ko yung pag ako ang nagtanong ay hindi ako sinasagot ng tama. Ayaw ko yun. Ha? Edwin X? Pag ako ang nagtanong, gusto ko sagutin mo ko. Pag hindi mo ko sinagot, automatic ka block. Kaya binlock kita. Tapos winarningan ko pa siya. Sagutin mo ang tanong. Nakaready na ang aking daliri para pindutin itong black button na ito. Sagutin mo ang tanong. Ang sagot sa akin ni Edwin X, wala akong pakialam sa'yo. Eh di block. Wala palang pakialam eh. Ba't ka sumisingit? Wala ka palang pakialam. Ako'y nagtatanong. At pag ako ang nagtanong, you must answer my question. If you don't know how to answer the question, then get out. You are not invited. Get out. Hindi ako yung tipo
na magtsatsaga sa mga low-level gaya mo. Edwin X. Aguilar. Hindi ka marunong sumagot sa tanong, then you're out. Ang gusto ko, yun ay ikipagsubukan, pag ako nagtanong, sumasagot. Yung talaga bang, ano siya, feeling niya na magaling siya, magaling ka pala, pakita mo ang galing mo. Tinanong ko, ayaw sumagot. Sabi niya, bigyan mo ko 3 tanong. Ayaw sumagot. Tapos yung unang tanong niya, palpak. Saan sa Biblia na si Kristo ay nag-utos? Akalain mo, sabi niya, na ano? Sabi niya na dapat daw lahat ng ebidensya galing sa bibig ng Panginoon. Tinanong ko siya, saan sa Biblia mo nabasa? Sinabi mismo ng Panginoon, 1844, siya ay papasok sa heavenly sanctuary para maglinis doon. Hindi sumasagot sa tanong eh. Ano, nakaredy na ang ano ko sa black button. Sagutin mo ang tanong. Ayaw pa rin. Ano, sagutin mo. Sabi niya, wala akong pakialam sa'yo. Di wala ka pala pakialam, di black. No? At wala akong pakialam sa'yo. Mas maganda dito, ano na lang to? Black Edwin X. Aguilar. Oh, so ito na lang gawin natin. Ban Edwin X. Aguilar para hindi na siya makapag-comment dahil hindi maganda ang kanyang mga comment, no? So, 'yun ang ating gawin sa kanya. Okay. So, tuloy tayo sa babasa, no? Sa mga comment section. Kawawa naman. Kawawa naman si Edwin X. Pinagbigyan ko na sana. Pero takot na takot, laging gumaganong-ganon. Kahit hindi siya naririnig sa live, nag-iingay pa rin siya. Matuto kang sumagot kung gusto mong welcome ka sa programang ito. Okay, ako hindi namimili ng mga sulpot. Pero ayoko naman sa mga sulpot na walang, yung parang walang kalatoy-latoy. Ayoko yung sulpot na napakalakas magtanong, pag tinatanong ayaw na sumagot. Ayaw ko yun. At saka pag ako yung sumagot, sasagot ako based sa katuruan namin, hindi sa gusto mong isagot ko sa iyo. Mali yun. Oh. Alvin Frejoles, magandang hapon bro. Jando, Tali Garcia, inaabangan ka naman lagi bro. Jando ng mga sulpot. Oh, inaabangan daw ako. Pero wala pang sulpot na tumatawag sa linya ko. O yan, linya ko John D. Alabado. I-add nyo sa Facebook yan. And then, tawagan nyo pag in-accept ko kayo. Tawagan nyo ko. And I will answer your question. Magsubukan tayo. No? At pwede ka ba, wait lang bro, maganda hapon na, tanong lang, pwede ba ako magpa-online blessing tubig, langis at asin kay Father Darwin at hindi ako kasal? At pwede ko ba makukuha ang messenger ni Bro Wendell Talibong? Marami ako gusto itanong kung okay lang bro. Okay, no? Okay. And then, messenger? Search mo lang. Search mo lang yung Brother Wendell Talibong at lalabas yung kanyang channel. Pero wala pang tumatawag na sulpot. Abangan ko yung may tatawag ngayon kung meron nga tatawag. Okay? At sana yung tatawag naman yung mayroon namang integrity. Hindi yung tatawag lang basta lang manggulo. Hindi yung dapat ganun. Dapat may integrity na pag siya haharap, ako yung tatawag sa ibang programa, ako'y maninindigan talagang kami yung nasa tama. Ganun ba? Pero wala. No? So, ito naman ngayon, Misael Ortega, good afternoon bro, shout out watching from Coswagan, Lanao del Norte, Ranilo Delfin Lacuba, good PM bro Jando. Igamit ra imong programa para mailhan silang mga sulpot watching from Carmen Agusan del Norte. Yung aking programa, kilalang kilala, okay lang sa akin yun na sila'y makilala rin.
Basta, ang hinahanap ko yung talagang pantapat sa akin. Ako'y naghahanap yung talagang pantapat sa akin na nararamdaman kong pantapat siya sa akin. Yun talagang, yun ang mga tipong gusto kong makatalakayan. Hindi yung mga walang ibang alam. Edwin next, tanungin mo, hindi matino. Ano yung bahay-sambahan na yun? Yung bahay-sambahan ba ng Judaismo? Bahay-sambahan ng Kristiyano? Sabihin ba naman, bahay-sambahan. Matino ba yun? Kaya nga categorical lang question categorical question must be answered categorically. Hindi masagot ng tama. Nasa broad pa. Anong pagsamba? Anong ang bahay-sambahan yun? Oh. Hindi masagot. Anong ang bahay-sambahan yun? Hindi masagot. Oh, tapos malakas ang loob. Okay. Sabi naman ni Winston Ray Yunzal, sakto na kay Samok dagan kabasahon way hinungdan. Oh. Yun. So, ito naman tayo ngayon. Nawala. Okay, ito. So, nawala. Okay, ito tayo. Okay, good PM. Nawala. Good PM bro, watching from Pasay City, sabi ni Severino Tangob Jr., no? Pang-kinder lang talaga kaalaman sa mga Bible alone. Vic Abok, God bless Brad, watching from Surigao del Sur. Good PM bro, sabi ni Franz Torion. O, Chanda Medalya Guande, gandang hapon bro JD, di talaga magigiba ang katotohanan. Kahit kailan, lalo si Jesus mismo ang gusto nilang palabasing mali. Let's just pray for them, no? Pa-shout out po bro Jando sa GF kong si Geraldine Pelayo, Hyson, watching from Davao City. Sabi ni Armando Jabilio, I am Catholic. Sabi naman ni Miguel Galliano, maayong hapon sa tanan, watching gikan sa Katarman, Northern Samar. Sabi naman ni Panfilo Rogero Cabarobias Senior, si Archie Niedes, parang in-interview lang si Bro Becerra, ako'y nagugulungan kay Niedes, kontra sa Katoliko, wala siyang kwenta na katalakayan. No? Talagang walang kwenta. At ako naman natutuwa dahil kayo'y nakakaunawa. The more na kayo sumubaybay sa aming programa sa punto per punto, straight to the point at kay Sanrio, ngiti ako sa inyo. Hindi uubra yung mga sulpot sa inyo. Okay? Terpi Peter, Rojando, san na ba si Edgar Laugan? Si Edgar Laugan ay umuwi doon sa kanila sa Inabanga. Brother Terpi. Raymar Banges, bro, pakipasabot good tong nagpalaya sa demonyo nga wala man to ilha sa Ginoo. Unsay hinungdan. Yung 7:22 ng Mateo, yun ay sila gumawa ng masama. Sila isa lamang sa mga instrumento na nagpapalayas ng demonyo, kaso lang sila gumawa ng kasamaan na hindi man lang siguro nila na ikumpisal. Kaya yun ang sinasabi. No, pero pag kayo naikumpisan yung kasalanan nyo, ay safety na kayo doon. Okay, Aider Perez Bacala, maayong hapon bro. Sabi ni Edwinix Aguilar, ang Iglesyang Romano Katoliko ay tatag ng encyclopedia. Tamo, nasa matinong pag-iisip pa ba itong taong to? Ha? Okay. So, dito pa lang, isang malaking na ito. Walang encyclopediang nagtatag ng Romano Katoliko. Wala pang encyclopedia sa mundo, may Romano Katoliko na. Actually, ito, membro ako eh. Tingnan nyo, pinapakilala ko sa inyo ang utak ng Sabadistang ito kung paano siya mag-isip. Ang Iglesia Katoliko daw, tatag ng encyclopedia. Maintindihan nyo ba kung ayaw kong patulan to? Yan ang sinasabi ko eh. Once inaatrasan ko, hindi yan matino kausap. Sabi ko sa inyo eh.
At sabi niya, ni isang talata sa Biblia walang sinabi si Kristo ang nagtatag siya ng simbahang Romano. Oh, mali na naman, palpak na naman. Wala ring sinabi sa Biblia na nagtatag siya ng Seventh-day Adventist. Oh. Kung sino sa inyo makapagbibigay ng talata sa Biblia na si Kristo mismo ang nagsabi na nagtayo siya ng simbahang Romano, latag mo mga Dominguistang Romano, eh di tayo maglabas. Nagtatag siya ng Romano. Eto yung ating ebidensya. Ako'y pinipilit niyang maglabas, so ako'y maglalabas ng ebidensya. Narito ang ebidensyang ilalabas ko. Nanonood siguro ngayon si Edwin X. Aguilar. So ilalabas ko yung ebidensya ko na nagtatag siya ng simbahang Romano. Ito ang sinasabi sa yan, narito, napakaganda. Ayan, no? St. Joseph Textbook Edition, Confraternity Version, nasabi ganito, and I say to thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my holy Catholic Apostolic Roman Church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ayan. Sabi nila, mali yan, Brad. Hindi totoo yan. Patunayan yung hindi nga Romano Katoliko yung tinatag first century. Tinangan natin. Tunayan natin, ha? O, sige. Let's try to search in Google. Ayan, mag-Google tayo. Eto. Una, sino ang Catholic Church founder? Charan! Jesus Christ ang sagot. Jesus Christ. Pangalawa, kailan tinatag ang Catholic Church? Ito. Kailan tinatag ang Catholic Church? Okay. Dito tayo sa kanyang background. Okay, no? Let's see. Ito. Founder. Ayan. Founder. Jesus, according to sacred tradition. Origin, 1st century. Judea, Roman Empire. Wala. Yun. Headquarters, nasa Vatican City. Napakatibay, siya ang founder. Jesus Christ. Kailan siya tinayo? 1st century. Saan? Judea, Roman Empire. Palibasa kasi noong panahon ito, under sa Roman Empire ang Judea. Ang Seventh-day Adventist na kinabibilangan ni Edwin X. Aguilar. Sino ang founder? Tingnan natin. Seventh-day Adventist. Ito, ayaw yung sagutin to Kalain mo, yung kanilang, yung kanilang simbahan, itinatanggi yung ibang mga opisyal nilang turo. Dahil sa kanya, Biblia lang daw. Paano ito? Ang mga founders, Ellen G. White, Joseph Bates, John Andrews, at James White. Paano ngayon yan? Sila ang founder. Gigibayin niya ni Edwin X. Aguilar. Naku, walang panama. Walang panama. Kailan nagsimula ito? Tingnan natin. Kailan nagsimula ito? Ito ay nagsimula, founder, Joseph Bates, James White. Yan. Ito si Joseph Bates. Yan. Ito naman si James White. Yan. Ito naman si Ellen G. White. Yan. Ito naman si Jane Andrews. Ayan. Kaya siya nagsimula May 21, 1863.
160 years ago at Battle Creek, Michigan, USA. Branched from, sulpot siya from Millerites. Oh. The Millerites were the followers of the teachings of William Miller, who in 1831 first shared publicly his belief that the second advent of Jesus Christ would occur in roughly the year 1843 to 1844. Oh. So, siya yung humula. Kaso pumalpak. Palpak. Si Edwin X. Aguilar, palpak. Tamo? So, walang kalaban-laban si Edwin X. Aguilar eh. Walang panama to. Tapos magyayabang-yabang. Nako, kawawa naman. Okay, ating ituloy magbabasa ng ating comment section. Anton Palma, pasok. Sabi, papasukin mo ako dyan do ngayon na. Ano mo ko? Tawagan mo ko sa ano ko. Sa John D. Alabado ko. Tingnan natin ating i-add si ano. Ating i-add si Edwin X. Aguilar. Tingnan natin. Add natin ha. Pag ito, walang masabi na tama, tingnan natin. Add natin to. Edwin X. Aguilar. Yan, no? So, ano? Na natin. Ano? Papasok ka? Pag ito, nag-response ito si Edwin Aguilar, pag ito siya nag-response na siya ay papasok, ay papapasukin natin to. No? At tingnan natin kung magkikipag-ano ba siya. Mayroon ba siyang panama pag aking pinatulan ulit? Pag hindi siya muna sumagot, ba na naman to? Ganun lang kasimple. Di ba? Ibaban siya. Ganun lang kasimple yun. Okay, so tuloy tayo sa pagbabasa ng ating comment section sa hapon na ito habang ako ay nag-i-enjoy pa sa pagsagot, ano? Ito naman tayo ngayon. Gandang hapon, Bro Jando, Reynaldo Soronio Ramos Jr. Naunsa naman ni Bro. Duha naman kay issue ang init karon. Traditional Latin Mass ug Novus Ordo o God died literally. Wala naman talagang dapat pag-usapan doon sa sa banggaang Traditional Latin Mass at Novus Ordo dahil both are equally valid. Both are equally valid. Sa Novus Ordo nagkaroon ng napakaraming Eucharistic miracle while doon sa Traditional Latin Mass isa lang, yung sa Lanciano, Italy. Pag sinabi lang sa demonyo yung Eucharistic miracle, patunayan lang sa demonyo yun. Kung nga papatunayan nila. Yun, hamon ko sa mga Sa God died literally naman, napakasimple naman yung password doon is yung term na attribute to God. Lahat ng gagawin ng kanyang katawan ay naa-attribute sa kanyang persona. Ang kanyang persona is divine person. Wala siyang human person, divine person. Ano mang gawin ng kanyang katawan tao na-attribute yun sa kanyang divine person. Kung namatay ang kanyang katawang tao, din namatay nga ang Diyos. In His human nature only. Hindi kasama sa namatay ang divine nature. Yun ha. Hubert Dajao, good noon sa lahat. Watching from Iloilo City. Peace sa lahat. And then, asa na yun? Nawala. Ito. Timbal o ni Bahiyan, wala sila may sagot ng tama bro kasi paiwas kasi mabubuking ang sekta nila. Tatag ng tao at hindi ito nagsimula sila sa Jerusalem. Yes, tatag talaga ng tao. Hindi guys atin nagsimula sa Jerusalem. Doon naman tayo ngayon sa hanggang 5:30 lang po ako Elias Bacalso Patalinghog watching from Toril, Davao City. Tingnan ko muna yung na-record ko. Mahaba-haba na ba? Mahaba-haba na to. Okay, sabi naman dito ni Sir Roque Bautista, Bro Jando, patulong po paano po mag-preserve ng rose petal.
Meron po ako napulot na rose petals sa loob ng bahay namin at may image si Papa Jesus. Ipaano mo, te? Ipa-double check mo yan sa pare, te. Oh, pa-double check mo yan sa pare. Yun lang muna ang sabi ko. Kung paano mag-preserve yan ng hindi ko alam, ang makakasagot niyan yung mga flower expert. Rolando Mendoza, proud Catholic po. Terpi Peter Bojandi. Oh, basing occult. Oo nga. Bro Jandy, tagal ko nang di napapanood si Bro Edgar Laugan. Saan na ba siya ngayon? Siya ay nasa Inabanga, Bohol. Siya ay umuwi. Alvin Frejoles, wala pang nagmalakas loob na sulpot na pumasok sa live mo, bro. Yun nga. Si Edwin X. Aguilar, pumasok yun minsan pero takot naman tanungin. Ang gusto niya siya lang yung taga-tanong. Okay lang naman sana. Kaso pag ako sumasagot, nagbibigay siya ng konklusyon. Ay naman niyang patanong. Okay sana mabigay ng konklusyon kung nagpapatanong. Kung ayaw patanong. Yun ang problema doon. No? Tuloy natin. Okay, sa magbabasa ng ating comment section, eto. Yan, no? Sabi naman dito ni Jesse Gastan, hello, God bless us all from La Trinidad, Benguet. Eider Perez Bacala, hindi kasi sila matatanggap ang history. Hindi kasi nila matatanggap ang history, bro. Yun ang problema doon. Ang history ay history. Kaya natin nalalaman ang nangyari sa buhay ni Rizal dahil sa history. Pero yun namang mga katang-isip, gaya ng si Rizal daw ay pumatong daw sa isang panyong puti at lumakbay sa ibang bansa, nakasakay lamang sa panyong puti. Yun ay isang napakalaking kasinungalingan ng mga kulto. Kulto sa Mindanao, no? Ruby Ibanez, Anggodo, hello brother Jando, pa-shout out. God po, God bless everyone. Pompix Excelis. Tanong lang bro, bakit Jesus ang pangalan daw ni Jesucristo na wala pa daw letter J sa panahon ni Jesus? Tama yun, wala pang letter J sa panahon ni Jesus. Kaya nga yung nakasulat doon sa kanyang ibabaw, INRI yun, kasi nakalagay doon, Jesus Nazarenos Rex Iudairum. Wala pa talagang J nung panahon yun. Kaso nga lang, nung ito ay tinatranslate yung kanyang pangalan sa Grego, Yesu Cristo, nung dating naman sa sa Spanish, naging Jesus Cristo, kaya naging Jesus. Jesus, Jesus. At saka yung IE, pag yun sa ating modernong panahon ngayon, yung IE, J na yun. Halimbawa, Jerusalem. Yano. Yano, John. Yano. Jeru, Jacobi. Jacobo, Santiago. Yano. Yano and John. Yano. Iona? Iona? Yano na? Yano? Yano. Wala pang J. Yun ang napili nila kasi yung IE, yung J. Extension yun sa letter I. Yung IE, ginawa siyang J ngayon sa ating panahon. Okay? Ray Agaton. Maraming mga ganyang argumento sa FB, bro Jando. May nagtatanong pa saan mababasa ang Papa sa Biblia. Letra por letra, wala nga mababasang Papa. Kasi ang letra por letra ng Papa, lumabas lang siya noong mga 500 AD. More or less, 500 AD lumabas ang pangalang Papa, referring sa Bishop of Rome. Yung Bishop of Rome, yun ang meron. Merong obispo, may nakapunta sa Roma. So, merong obispo sa Roma. At kung i-search mo yung sa referensya, sino ang first Bishop of Rome, ang sagot doon, si Apostol Pedro. Pag sinabi nila na hindi totoo yan, then they must prove na hindi nga siya ang unang Bishop of Rome. Yun ha? Pag kayo'y kumontra sa aming referensya, maglabas kayo kung sino ang unang obispo sa Roma at hindi si Apostol Pedro. Maglabas kayo. Problema lang, ayaw maglabas. Kontra lang ng kontra, wala namang mailalabas. Yun ang malaking problema doon.
Sabi naman ni Torilla Rodelen, sa Amerika sila nagsimula. Yes, ang SDA. Sa Amerika sila nagsimula. Oh, next. Okay, sabi naman ni Rosto Maringos, takot yan sa akin bro, kahit ipabasa ko pa lang sa kanila itong verse na Buhat 17:29, ayaw nilang pakinggan dahil takot malaman ng katotohanan. Takot ba ako sa'yo? Atin ngang chatan si Rostom Aringo. Pakita ko sa inyo ha. Takot daw ako sa kanya eh. Ako naman ano mo ako sa mga ganitong klaseng tao na kinatatakutan daw. So ating chatan si Rostom Aringo. Yan. Takot ba ako sa'yo? Sige nga. Ano nga yung yung nito? People. Let's try to see people. Eto. Sige nga. And-add friend ko na. Yan. Tawagan, natin to. O, Rostom Aringo. Ikaw ay ina-add ko ha. Takot pala ako sa'yo. Tawag nga bro. Yan, sige nga. Pakinggan natin. O, Rostom Aringo. Kinatatakutan ba kita? Ha? Sige nga. Rostom Aringo. Kung talagang natatakutan kita, mag-accept ka nga dyan sa sa chat na yan, and tatawagan kita. O di kaya bukas, pag in-accept mo na yan, tatawagan kita. Oh. Sige. Gustong gusto ko yung feeling kinatatakutan ko eh. Sige. Hindi ko pa ito nasusubukan si Rostom Aringo. Pero kung sa tingin niya ay kinatatakutan ko siya, gusto kong subukan. Baka may pagkaano rin ito, Edwin X Aguilar. Sige. Edwin, Rostom Aringo. Nakikinig ka ba ngayon? Ha? Nag-message ako sa'yo. Tingnan natin kung sasagot ba itong si Rostom Aringo. Rostom Aringo, pansinin mo na. Tagal naman eh. Sige na, pansin na. Ayaw magpansin. O, tingnan na lang natin. O, ano magiging response ni Rostom Aringo kung siya'y takot ba? Dahil sabi niya, takot daw ako sa kanya. Wow, tindi mo, Brad. Takot ako sa'yo? Sige nga. Makipagsubukan ka nga kung takot ba nga ako sa'yo. Gustong gusto ko yun eh. Okay, John Carl Rodavia. Magandang hapon bro, Jando. No? Ito, nawala na naman. Okay, nawala. Ito. Buti ang sabi doon, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng ginawa ng tao na kinulit. Gusto mo po bro, ipabasa mo po kay Darwin o ikaw ang magbasa. Sige, Rostom Aringo. Sagutin mo na kasi. Ayaw mong pansinin yung aking chat. Pansinin mo na yon. Pag yan pinansin mo, tatawagan kita agad. Pag yan pinansin mo. Ha? Tinangan natin tawagan. Sasagot ba? Hindi sasagot to. Ayaw sumagot ni Rosto ni Pakita ko sa inyo siya tinatawagan ko. Ayan. Nakikita nyo? Siya tinatawagan ko ha. O, Rostom Aringo, sagutin mo na yung tawag.
Oh, sige, pasagutin sa kanya yung tawag ko. Kung sasagot ba siya. Tagal naman. Kinatatakutan pala ko raw siya. Talaga? Kinatatakutan kita? Sige nga, try nga natin kung kinatatakutan kita. Oh. Tingnan nga natin. Okay, walang response. Takot na takot si Rosto Maringo. Kala ko ba ako yung takot sa kanya? Eh, ba't ayaw niyang sumagot? Ano? Huwag natin pilitin. Takot eh. Huwag ko na lang pilitin dahil takot. Okay. So, stop natin yung call. Ayaw sumagot. Takot na takot. Sobrang nanginginig sa takot si Rosto Maringo. May magagawa doon. So, let's proceed na lang sa ating next na tanungan. Magbabasa ng comment section. Sobrang takot na nila. Di pa nga ako nagsisimula eh. Ating basahin naman ngayon dito sa si Nilda Lapis. Good afternoon po bro Jando. God bless us all. Keep safe. Sabi, kwentong barber at pang sidewalk ang doktrina ng RCC. Ganun. Kwentong sidewalk. Tingnan natin. Copy. And then, let's add on our Facebook. Add natin dito. Baka ating makita. No? Ating, sa people. Yan. Kala mo hindi ka mahuhuli, ha? Sige nga. No load po, bro. Ano, no load? Rosto Maringo? Kinatatakutan kita tapos no load ka pag tinawagan ko? Kawawa ka naman. Akala ko ba kinatatakutan ka? No load, napapanood mo yung live ko. Sinungaling ka. No load ka, napapanood mo yung live ko, no load ka. Sagutin mo, wag kang matakot. Tot ko talaga. Sagot. Sobrang takot ka eh. No load pero nakakapanood ka ng live ko? Sinong lulukuhin mo? Sagot! Huwag kang matakot. Talakayan lang naman to eh. Natakot ka eh, talakayan lang naman to. Huwag kang matakot. Sige na. Sagot na. Nakikita talaga yung pagkasinungaling ng tao. Wala daw siyang load. Eh, ba't siya nakakapanood? Ha? Wala kang load, napapanood mo yung live? Napakasinungaling mo talaga, Matindi ka sa kasinungalingan. Ginanahan na sana ako eh. Kalahin mo, kinatatakutan ko raw. Gustong-gusto ko yung paramdam sa akin na kinatatakutan ko siya. Maliban doon sa mga nasubukan ko na. Dahil kapag talagang inatrasan ko, ang ibig sabihin niyan, hindi matino kausap. Pag inatrasan ko. At doon naman sa isang ito na pabago-bago na pangalan, friend na kita, at sana mag-response ka na. Sana mag-response ka na. Friend na kita, takot rin pala to. Wala nga message button. Ayaw nga ma-message. Ban main account. Kung ganyan ka pala, hindi ka pala pwede ma-message, then I will, ban from page and ban from all live streams.
Yun. Hindi ka pala makontak eh. Nas Omongos Baldapan, no? So, tinan natin ngayon. Ito, napakasinungaling ito si Rostom Aringo. Baran out po dito sa amin. Sinungaling. Sinungaling ka. Ano to eh? Napapanood mo ang live tapos wala kang load. Tapos ngayon, brand out naman. Napakasinungaling mo. Ha? Napakasinungaling mo talaga. Magsisinungaling ka harapan. Laban, kinatatakutan ba kita? Ha? Laban ka nga? Ayaw ko yung yung kung kasi umulan kasi pakbasa na lang po sa Buhat 1729 bro. Kung nabasa mo na, tingnan ko yung live mo bukas o maya pag may current na. 1729, hindi ka tayo tinatamaan ng dalatang yan. Gagawa ko ng episode dyan bukas. Sige, bukas, no? Bukas ng hapon. Itatapik ko yan. Maghanda ka ng load. At huwag mong idahilan ng brand out. Oh. Yeah, bukas ng hapon, abangan ninyo. Itatapik ko yung patungkol sa gawa 1729. Tingnan natin kung papasok ba itong si Rostom Aringo. Oh. Yan ang ating talakayin bukas ng hapon sa straight to the point, no? And then wala na na tayo rito, mahaba-haba na yung na-record ko, no? Nasa na ako 1 hour 27 minutes. So hanggang dito na lamang po muna ako mga kapuntos at babay na po sa inyo. Bukas po ng hapon, abangan po ninyo. Ang topic natin is about sa gawa 1729. Yun ang ating topic bukas ng hapon. Kung saan is talagang napakagandang talakayin yun. At tingnan natin kung papasok ba itong si Aringo na sabi kinatatakutan ko raw siya, no? Grabe. Gusto ko yung niya, yung lakas ng loob niya sabihin sa akin yun na siya raw ay kinatatakutan ko raw. Sige, pasok ka bukas ha. Pasok ka bukas. Yan ang topic ko. Kung ang Katoliko ba ang tinutukoy sa gawa 1729. Yan ang ating topic bukas ng hapon. Abangan po niyo yan. Dito lamang sa straight to the point. So, ako'y kailangan ng magpaalam dahil magpahinga muna ako. Prepare para mamayang gabi sa testimony night ng punto por punto. Hanggang dito na lang ako and bye-bye. Salamat sa inyong lahat. Paalam.